naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Okay mga babayan, hindi po ako absent. Late lang po tayo. Pero ganun pa man as the saying goes the show must go on. At nandito po tayo at patuloy po tayo sa ating ginagawi sa ating pagtalakay at minsan yung pagpapalabas ng mga magandang video at interview. At ngayon po ay mapalad tayo sapagkat isa po sa mga brad natin na may angking talent, no? Kakikita nyo. At yung talent niyang to, magagamit lang lahat ng kapatiran, mga iba't ibang council, kung siya po ay inyong aanyayahan sa inyong mga lugar para magsagawa ng kanyang talent. Kung anong talent ng brad na to makikita ninyo. Sabi ng aming mahusay dito sa traffic department kanina nakita na daw niya yung mga guest natin, kaya lang biglang umalis. Kasi nga hindi ako nakita. Magsibali ka na kayo kung naka-monitor kayo. Sis Ja, kung sabihin mo sa kanila na bumalik, dahil hindi ako makapag-message sa kanila, nandito ako ngayon sa booth at nagsasala. Pero mamaya pag piniplay yung video, that's the time ko kontakin ko sila. So, bibigyan po natin ng pagkakataon na mapakinggan yung ating magandang video. Umaabot lang ata siguro, combine yung video, mga 10 minutes, no? Parang ganon. Well, good. Para nang sa ganon makapag-ano ako. At sana yung mga brad na guest pumasok na at kasama din po natin ang isang, hindi siya brad, yung isa, si Ma'am si Ma'am Mi, ang tatawagin natin Mami. Yung isang guest nandiyan na ba? Ayan, nandiyan na isang guest. O wag kang kakalas, diyan ka lang. Dapat nandito na. By the way, alam ko nakikita mo ako dito sa booth sapagkat nakapasok ka sa StreamYard na link natin. Pero wag kang kakalas, magpi-play muna tayo ng video at after ng video siguro bibigyan na tayo. Magtatalakay na tayo o interviewin na natin yung mga bagay-bagay na nangyayari sa ating kapatiran. Ayan, alam ko si Brad Neil ang ating guest. Sana okay, kung si Brad Neil ang mauna, mamaya siguro later on o kaya mamaya pa kahit pasok na rin natin si Mami. Siya po ay isang talagang nag-aangkin ng pagtulong sa ating mga kababayan diyan po sa Saudi Arabia. Pero meantime, Brad Neil, standby ka lang sapagkat i-play natin yung ating video. Ayan, at ready na ng ating gwapong-gwapong dito sa ating technical department. Antay lang tayo at i-play po ang video. Okay, yan na po ang video. Brad, ako po si Brad Martin Tuklao Brunjal, GC ng Albay Provincial Council and Secretary ng SRB Congress. Inimbita ko po kayo sa darating na May 2 to 5, 2024 sa ating National Convention dito sa Albay, sa Imilan Beach Resort and Hotel. At sa ganoon, ma-explore nyo rin ang kagandahan ng Albay. Yan yung mga volcano. At marami pang surprise ang natko natin at sa ganda rin ng panahon at magkakasabay yung celebration ng Gayon Festival 2024 ng Albay. Isang buwang inuman. Inimbita ko yung lahat mag-join at mag-attend ng National Convention natin. See you all on May 2 to 5. Viva Saraba! LFS! Past lives
couldn't ever hold me down. Lost love is sweeter when it's finally found. I've got the strangest feeling. This isn't our first time around. Past lives could never come between us. Sometime the dreamers finally wake up. Don't wake me, I'm not dreaming. Don't wake. Okay. Maiksi lang pala yung video na i-play, kala ko mahaba. Sapagat meron kaming video na naka-reserve na ipi-play din. Pero punta muna tayo sa ating interview para hindi na masayang ang ating mahusay na Brad. Kanina sabi ko itong Brad na ang talent ng Brad na ito, magagamit ng inyong mga chapter, mga council, o anumang bagay sa inyong lugar. Sa pag-physical po ang kanyang ang gagawin sa inyong lugar. Physical in a sense na pagagandahin niya ang kanyang lugar at bibigyan niya ng importansya at significance ang inyong lugar. Kung ano man yun, malalaman ninyo, papasok na po natin ang ating guest, si Brad Neal. Ayan, kitang-kita niyo ang gwapong Brad. Sige. Yes. Kung pwede bang paki-close up yung ating, yan, kitang-kita na. Napakinggan nyo na siyang, pero this time binabalik natin siya sapagkat importante ang kanyang talent para sa inyong mga lugar, iba't ibang chapter, iba't ibang council, at sa anumang bagay, kahit na sa mga political na bagay sa inyong mga barangay, kahit na i-introduce niyo siya o pakilala niyo siya sa inyong mga mayor, sapagkat ang kanyang angking talent ay ibang-iba. At ayan na, bibigyan na po natin siya magkataon magsalita at magpakilala sa kanyang sarili. The floor is yours, Brad Neal. Magandang hapon po sa ating mga lalo binabati po natin si Sir Ronald Dacal sa mainit na pagtanggap ulit sa akin dito. Pangalawang guesting ko na po ito sa Radyo Arangkada. Maraming salamat po, Tol Ronald. Ganito po yan, share ko lang po sa inyo yung ating kaunting talent and then ipinapakilala po namin yung ating landing point ng Nagkarlan. Yung pong landing point ng Nagkarlan, ito po matagal na rin pong nabuksan, ngunit ito po ay lupa pa dati na hindi naaakit ng mga sasakyan. Ito po, nung panahon po ng World War II, ito po ay talagang binababaan ng mga Amerikano pagtulong sa mga Pilipino nung laban ng mga Hapon. Diyan po binababa yung mga pagkain ng mga katipunero na ibinibigay po sa ating mga kababayan sa bayan ng Nagkarlan. Yan po. At ako po ang gumawa ng wall po ng landing point. Nakalagay po doon ay welcome to landing point Barangay Malaya, Nagkarlan, Laguna. Yan po yung sa Nagkarlan. Ako po ang gumawa doon. Siyempre, hindi po mawawala yung ating logo ng SRB kasi pinopromote ko din ang ating samahan na makilala man lang. Makita pag dumadaan ng mga brand natin, natutuwa sila dahil nakikita nila na meron palang ganitong magandang samahan dito sa Nagkarlan. At least, okay, ang samahan ng Nagkarlan ng Alpha Omega Chapter, pinapopromote po natin na bawat landmark, lagyan natin ng logo. Yun po yung ginagawa ko ngayon. Pero kahit naman po magpagawa kayo ng walang logo, okay lang din naman po. Pero serbisyo, din naman po. Oh yes, maganda kung meron. Kung hindi man pwedeng mailagay, okay lang, Brad Neal. Importante diyan ang gumawa niyan ay Brad. Siguro daanin mo na lang sa yung kumbaga yung may mga patagong pirma ka sa ganun pag sinabi. Hindi, Opo. Ang gumawa niyan ayan yun yung pirma niya, di ba? Yung kanyang signature. Yan. Kaya maganda yan. Pero siyempre marami tayong pag-usapan tungkol sa bagay na yan para nang sa ganun talagang maisimbulat natin sa ating sambayan ng Pilipino na ang isang magaling gumawa ng mural ay ang ating Brad. Ang mural yung nakikita nyo, kunyari kayo po yung nadadaan sa Camp Aguinaldo sa part ng EDSA, yung nakikita nyo mga painting doon, yung mga drawing, minsan may mga tema yan yan yung mga mural. Parang sa ganun hindi basta-basta sulatan ng mga vandals o lagayan ng mga vandalism, di ba? Pangit kasi yung pader kapag nilalagay na. Kahit na sa ibang bansa, uso yan binababoy nila yung mga pader. Pero ngayon, hindi nila mababoy sapagkat makikita nila yung magandang drawing. Siyempre, Sige lang, Brad.
Kaunting Okay, trivia lang din po dun sa ating landing point. Pinopromote po kasi namin talaga yung aming bayan, lalo sa tourism. Kasi po talaga iba't ibang bayan, iba't ibang may napunta mga taga-ibang bansa, Korean, Hapon, napunta rin sa lugar namin. Ngayon po kasi kasya na mga sasakyan doon, nakakaakit na po sila, pwede po tayo doon mag-tent, and then pwede po tayong mag-picnic, dahil malawak po yung area, wala po silang mga building, makikita nyo lang doon ay yung ambience ng nature, and then sa tuwing pagsapit ng hapon, makikita nyo na po yung ilaw na sobrang ganda. Makikita mo na, akala mo yung between ay nasa ilalim, nasa baba, sa sobrang dami. Kasi kita po doon, totoo po, kita po doon yung halos buong San Pablo City, Manila. Yan, kita-kita mo. Kaunting trivia lang po dun sa landing point. Ang landing point po, ito po ay matatagpuan sa boundary po ng Nagcarlan at Rizal. Ang lugar na ito po ay makasaysayang lugar noong World War II, kung saan ginamit ito ng mga tropang Amerikano bilang isang sikretong strategic na lugar upang ihulog ang mga kanilang mga bala, armas, at pagkain bilang supply sa mga nakatagong sundalo ng gerilya na lumaban sa mga Hapon, sa mga nakapaligid sa mga bayan na bundok ng Banahaw at San Cristobal. Yan po. Gumamit sila ng mash matting steel para sa isang artificial na runway sa mataas na lugar na ito. Sa ngayon, ideal na lugar na ito na mahilig magbike, mountain trekking, nature tripping, camping, yan po. Kaya yun ang ginagawa dyan. Ngayon po, tuwan-tuwa po yung mga maraming tao dahil nakikita nila yung nature na hindi nasisira. Kaya sabi nga po namin, inaalagaan po namin sa tulong po ng aming kapitan na si Alex Malyari Donadio, in-implement niya na basura mo, bit-bit mo pababa. Para makita yung linis, ganda pa rin ng ating bayan at yung lugar, hindi masalanta. Kasi kagaya po namin mga SRB at saka yung ibang tribo, nagkakameron po kami ng duty, responsibility doon. Pagka duty kami doon, kanya-kanyang linis. Ngayon kung may matira mga kalat doon sa mga bisita natin dumating doon, kanya-kanya pong bitbit ng basura. Wow. Ang sinabi mo yung significance ng iyong lugar, no? Yung landing na yan. Kaya nga, maganda, tuwing makita yung picture, bakit ako nag-e-echo? Nag-e-echo ako? Nag-e-echo ata ako. Meron bang something na naka-open kong gadget? Okay, so ata. Well, anyway, nag-e-echo ba ako dyan sa iyo, Brad Neil? Hindi. Nag-echo ba ako dyan sa iyo, Brad Neil? Okay na po. O sige, ganito. Baka something is wrong dito sa aming mga ano. Okay na pero po anyway, ayan, okay na rin. So, balik lang tayo sa sinasabi ko. Kaya nga maganda yung binibigyan mo ng halaga kasi may historical significance yung lugar na yan. Saka pag nakita niyo yung ginawa na painting ni Brad Neil, makikita niyo yung significance. So yung pag-drawing mo doon sa lugar na yan, ano yung parang inattach mo doon sa historical na incident ng World War II nung panahon ng Hapon? So yung drawing, Brad Neil. Kasi po talaga hindi narinig po ako, Tol Ronald. Ayan, coming loud and clear. Okay po. Narinig po ba ako? Oh yes, naririnig kita. Sige lang, continue lang. Sige lang, continue lang. Kasi yung landing point kasi po yung dati po talaga sakahan, taniman ng gulay, repolyo, labanos. Ngayon po nung pamunuang bayan, ibig sabihin po ay ginawan po ng karsada. Nakilala na po yung landing point na pinapasyalan ng mga tao. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ako maging way para mailagay ko yung mural ko sa pader na yan nang makilala lalo ang landing point. Kasi syempre, magtatanong yung tao pa ang landing point. Ngayon, pag nakita nila yung pader, nakalagay, welcome to Landing Point, Nagcarlan, Laguna. And then yung time po ngayon, Tol Ronald, ang style po kasi niyan, ang baryo po namin, Barangay Malaya, ay hindi po namin ibinibigyan ng importansya yan. Kasi alam namin, hindi po namin sakop yung lugar ng landing point. Ang alam po namin nakakasakop dyan ay ibang barangay. Nung malaman po natin, nung naitayo na po yung bago, ngayon nakilala po yun na lupa pa pala namin ang landing point.
Ngayon, na-push po nung aming bagong kapitan ni Cap Alex. Na-push ni Cap Donadio na magtayo tayo ng isang kubo na bantayan natin ang ating bundok, ang ating landing point. Ngayon, sabi niya sa akin, bibigyan kita ng budget, gawin mo yan. Di ginawa ko nga po yung welcome to landing point. And then, lagi kami nagseservice. Tinatabas po namin dahil yung karsada nakakain ng mga damo, malumot na, nililinis. Nagtutulong-tulong po ang taong barangay ng Barangay Malaya. And then, nagtatanong po yung maraming tao, ang landing point po pala ay sakop ng Barangay Malaya. Diyan ko po nakilala yun. Diyan po nakilala ang Barangay Malaya sa landing. Dahil sa ginawa mo. Dapat bigyan ko ng tribute. Ng barangay. Opo. Marami nga pong natuwa doon sa ginawa ko kasi kagaya po nun, ang unang ginagawa nila doon pag nagsabit sila sa landing point, yung overlooking paghahapon, marami ng ilaw. Ngayon, hindi lang po yun ang papicturan nila. Yung mural ko, sa dami, may taga Pampanga, Manila, and then sa yung isa, Bicol, nagpicture sila, sinend sila sa akin. Sabi niya sa akin, Tol, ikaw palang gumawa nito. Sabi ko, Tol, akong gumawa. Salamat. Sabi, at least meron kaming remembrance sa landing point. May pangalan, nakarating kami sa landing point. Tama. Well, anyway, nakikita ko ngayon na maraming nagre-react. Sina Brad Hernani de los Santos, Brad Dex Cervantes, Brad Nestor Pimentel ng ka-chapter ko yan, Epsilon din yan, U Recto. Si Brad Dex Cervantes, sino pa ba? Anyway, hindi umaandar masyado yung ano ko. So, ang gusto ko lang sabihin sa mga makikinig dito, sasabihin mamaya ni Brad Neil yung kanyang contact number, kung saan nyo siya pwedeng matawagan, makontak, nang sa ganon, ma-invite nyo siya sa inyong mga lugar. Kasi ang isang bagay na plain, kunyari, parang t-shirt yan. Di ba? Yung t-shirt ko di ba may design. Kung to, plain na itim or plain na puti, di ba parang wala ayaw mong tingnan Pag mayroong design na ganyan, siyempre titignan mo ano kaya ang ibig sabihin ng anong pinapaywating ng painting na, di ba ang ganda? Ganun ang nangyayari kapag nilagyan ni Brad Neil ang isang pader na plain, kumbaga puro puti, puro green or plain na plain, lagyan niya ng drawing, tinitingnan tuloy ng tao at minamasdan, inoobserbahan, pag may nakalagay pa na gusto niyang magbigay siya ng message, lalo na ang message ng leadership, friendship, service, di ba ang ganda ng taning, ang galing ng dating, iniisip tuloy ng mga nakakakita, ano yung leadership, di ba? Parang gano'n, ano yung ibig nun sa friendship saka sa service. Kaya magtatanong, yung pala SRB pala yan, di ba? Kaya may mga meaning yan Okay. Sige, Brad Neil, at mamaya sasabihin mo yung pero sabihin mo na rin siguro, tapos mamaya ulitin lang natin. Kasi importante, baka may mga Brad na at this time gusto nakikinig at gusto nila maimbitahan ka. At kung paano magiging trato or yung inyong, kumbaga, exchange deal, kung meron man, or yung paano ka babayaran, o paano ka, basta paano, paliwanag mo na lahat. Sige, Brad Neil, sa iyong pagkakataon. Ayoko po talaga magpabayad yan. Kasi, kaya nga po tayo ay mayroong service Totoo, ayoko po talaga magpabayad. Ang akin lang, syempre yung accommodation, pamasahe, and then yung ating pintura kasi may plano po kami dyan, na nabubuo na po yung plano, na magkakameron kami ng pondo about dyan. Pag kami nagkameron ng pondo, bibili kami ng mga pintura. Ngayon, kung ako ay tatawagan ninyo sa lugar ninyo, wala namang problema. Di accommodation yung pamasahe ko and then pagkain ko. Pero yung bayad sa mural, hindi ko pababayaran yan. Ultimo pintura natin, hindi natin pababayaran. Ang kailangan lang po natin, makalikom tayo ng pondo. At least, kung saan man ako pumunta, malayo man yan, at least meron pa rin akong baon. Pero ang akin, ayoko po magpabayad kasi once of all, SRB ka, na andun yung leadership, friendship, at number 1 yung service. Serbisyo publiko nga tayo di ba? Di ba? Yun lang yung ating ipakikita sa ating mga kapatid na nakikita ko nga po, di ba, Tol Ronald Akal, di ba, nag-message din ako sa mga kapatid natin dati nung tayo nagka-meet ulit nung ako yung interview nyo na sabi ko, ang SRB nagkakameron ng kaunting aging nagkakameron ng kaunting hiwalay Sabi ko, wag nating tingnan kung ano ang ating sinasamahan. Ang tingnan natin kung anong puso natin. SRB po tayo. Ang sinalihan natin ay SRB. Tandaan nyo, SRB po tayo. Wag po tayo magkameron ng age. Wag po tayo magkameron ng gap. Mahalin po natin ang SRB.
Iyakapin po natin ang bawat isa. Wala po tayong NC, wala po tayong INC. Ang atin lang po, ibuklodin natin, pagkaisahin natin, at suportahan ng bawat isa. Wala po tayong aid ng mangyayari. Huwag tayong magkawatak-watak. Huwag tayong magsiraan. Tayo po ito, SRB po tayo. Kung ano ang puso natin, ibigay po natin sa ating mga kapatid. Kung ano yung malasakit na kaya mong ibigay, ibigay mo. Kasi susuklian nila yan. Pagpunta mo sa isang lugar, susuklian ka na. Ganun po ang kapatid ng SRB. Kaya nakikita ko po maganda ang samahan natin. Kaya sabi ko, yung serbisyo publiko na ginagawa ko, once na ako po ay gumawa sa isang walang problema. Siyempre may time po na nagbibigay din sila. Salamat. Pero kung talagang may usap naman kayong babayaran, usap yan na babayaran. Pero pag sinabing hindi naman babayaran, wala akong problema. Serbisyo publiko yan. Yun lang po ang aking masasabi, mga Brad, na gusto magpagawa ng mga landmark, na malalaki, kahit sobrang laki. Solo ko lang pong ginagawa yan. Ako lang po, yung landing point na yan, 3 days ko lang ginawa yan. Alam niyo po kung gaano kalaki. Siguro, mga 40 di pa ang habanan. Kaya nga, pwede bang may pakita yung pinasok sa GP natin? Yung painting na 3 yun eh. Pwede bang habang nagsasalita si Brad Neil, pwede bang maipasok? Pwede. O sige, habang nagsasalita, ipasok yung painting. Para may idea yung ating mga kababayan at mga brand na nanonood. Ipupush. Kasi pinupush po natin. Dapat dito yan sa backdrop ko eh. Kaso late na akong dumating. Ayan, nakikita nyo na pala. Galing. Ayan, tingnan nyo yung ginawa ni Brad Neil. Ayan. O, sa mga nanonood sa Facebook, mamaya sa YouTube, makikita ninyo yung ganda ng drawing niya. Talaga, ang galing. Talented talaga. Pwedeng i-close up kahit nawala muna kami. Yung painting lang. Yung painting lang muna. 3 yun eh. Ayan, yan yun. O, sige, tingnan nyo na lang kahit paulit-ulit. Ayan, tingnan nyo. Para nang sa ganun may idea kayo. Ayan, ginawa ni Brad Neil. Okay, sige, thank you. Ayan, may idea na kayo. So, balik tayo sa studio at kay Brad Neil. Ayan, ang ganda, no? Ang ganda. Ako nga tinitingnan ko pa rin eh. By the way, itong talent nito, mabalik na tanong ko na to before. Paano nag-umpisa na alam mo na may talent ka sa pagguhit at pagpipintura? Ako, nagpapasalamat po ako, alam mo kung saan, sa taas eh, sa ating Panginoon eh. Kasi totoo lang, hindi ko naman po talaga hinilig mag-drawing eh. Ang akin po, social hindi magpatuloy ko, hindi ko po talaga hilig yan. Ang akin po talaga, bakit lumalabas? Siyempre, magaling na pala ang kamay ko, hindi ko pinaraktis yan, wala akong nagturo sa akin yan. Sa elementary pa lang po ako, magaling pa lang kamay ko. Siyempre, ipupush mo kung saan yung talent mo at kung saan ka magaling, di ba? Kung ikaw ay artist, magaling ka pala ako dito, ay alangan naman na itago mo sa sarili mo. Huwag mo itago kasi pag itinago mo, mabubulok yung talent mo. Nilabas ko yan, lumalaban ako ng mga competition, lagi ako nagcha-champion, nagpe-first, lumalaban. Ngayon, ito po yung sabi ko, ako pala, nung nalaman ko po pala, ang aking mga ninuno po pala naman, ay mga artist din naman po pala ng Malolos, Bulacan. Yung pong Baraswing Church, ang nag-drawing po doon sa ibabaw, yung kerubin ng Baraswing Church ay si Jose Guevara. O ay lolo ng mga lolo ko pa. Lolo pala. Ako po pala ibinigay aming mga lahi din po sa Bulacan. Kaya sabi ko, hindi po pala talaga ng talent na kamay ko. Sabi ko, salamat po pala sa dami ng Guevara, halos ako lang po yung nakakuha ng kamay sa pagguhit. Yung iba ang talent nila, pero yung akin, gifted talaga na ibinigay sa akin. Tama, ang galing. Kita naman yung gusto mo. So, lumalabas, lalo pa nag-develop. Kumbaga, inborn, dahil nga nasa genes mo na yan, nasa mga lolo mo. Tapos, alam mo may talent ka, through practice pa rin, lalo ka pang gumaling, parang ganon. Ganun ba nangyari, Brad Neil? Opo. Okay, very good. Sige. So, ganito. Yung contact number mo, hindi mo pa nababanggit. Sinabi mo lang yung sistema ng pag-i-invite sa'yo. Sabihin mo na rin, saan ka? May cellphone number ka ba? Yung account name mo? Para yung mga staff?
Kung ako po Pwede. ikokontakin ninyo, pwede naman po sa Facebook or Messenger, Neil Lester Bitangkol Guevara. Yan po ang aking sa Facebook at sa Messenger po. And then po sa number ko naman po 0921-299-1782. Yan po ang aking number sa cellphone. 0921-299-1782 po. Kung kayo ay merong lugar na pwedeng o kaya yung mga event place na pwedeng gawin, mga restaurant, nagle-lettering din po ako, restaurant, resort, ako rin po nagagawa ng mga ganyan. Mga haspe, yung mga bato, ginagawang kahoy, yung kahoy, ginagawang bato. Yan po, yan natin mga talent. Yan po. Teka mo, Brad Neil, may gusto ko sabihin. Baka mamaya, yung restaurant sa kanilang lugar ng isang Brad, patatawag ka, sasabihin niya, Brad Neil, sabi mo pamasahe lang at pagkain. Pakakainin ka ng restaurant, bibigyan ka ng pamasahe. Hindi mo alam, may bayad pala, sa kanya binayad. Wag naman sana ganun, Brad. Kung magbayad ng restaurant, bakit nyo naman si Brad Neil? Ngayon po, Tol Ronald, ngayon po, dito sa atin, mayroon tayong dalawang Brad. Isang kapatid ko at saka isang pinsan ko na Brad. Nagtayo sila ng parisan kasi ginaya nila si Diwata na sikat ngayon. Ngayon, nagtayo sila. Sabi ko sa kanila, masyadong plain ng inyong kainan. Lagyan natin. Sabi ko, libre. Pinsan ko at kapatid ko, pakainin nyo lang ako ng pares. Masaya na ako. Nilagyan ko sila kasi ngayon, boom na boom yung kanilang kainan. Alos talaga, umaga hanggang gabi. Gusto pa nga madaling araw, may kumakain pa. Sabi ko, iba kasi yung ambience. Iba yung makikita ko. Merong drawing na pare. Pa. At saka, Brad Neil, siyempre, kaya magsilon, habang kumakain sila, tinitingnan nila yung painting mo, di ba? Yun ang may impact dun Kaya lalo silang ginaganahan kumain Kaya siguro, sana mag-click ka sa ng program na ito. Maraming kumain ito. Maraming talagang pilitin nila ang kanilang pili na ang iyong talent may share mo naman sa iba, di ba? Yan. So ngayon ganito. Nung nangyari na interview kita, nakita ang impact ng arangkada na maraming kumontak sa iyo, Brad Neil? Yung totoo lang. Yung feedback. Kasi totoo lang po hanggang ngayon, loaded na loaded pa ako. Sabi ko, sariling katawan ko lang ko, ako'y may katulong lang na magaling ding artist. Walang problema. Kasi ngayon, step by step, pag sinabi, oy, pwede ka ba dito gagawa ng by purok? Kasi purok 1 hanggang 7, lalagyan ko ng lettering ng mga kapitan, slogan, ako po ang gumagawa ngayon. And then, meron din po ako mga roll-up na ginagawa, roll-up ng mga tindahan. Ngayon, ginagawa ko rin po. And then pagka nung nakatatapos ko lang po, yung lumaban ng Anilag, yung pong dancer ng Nagkarlan, ako rin po ang gumawa ng mga props nun sila, ako rin po ang gumawa. Pagkatapos sumunod naman po yung resort ni Konsehal Robert Taharan, the konsehal po ng bayan namin. Yan, ini-invite po namin kayo doon sa resort ni Sir Robert Taharan. Malaki ang mamenos po natin kung doon tayo magsuswimming. Sagot ko po ang kwento. Malaki po mamenos. Napaka And then, totoo lang po. Pag nag-anniversary yung arangkada Neil, dyan namin gagawin sa lugar nyo. Okay, sige. Okay, sige. Neil, may tanongin ako sa'yo. Itong bagay na ginagawa mo, anong napipil mo kapag after mo makita yung painting mo na natapos na, tinitignan mo ba ng matagal? Sinasabi mo na, paano ka nagawa to, di ba? Yung ganda ng ginawa mong mural or painting. Anong satisfaction na nakukuha mo? Hindi ko maipaliwanag, Tol Ronald, yung saya ba? Siyempre, sabi ko, pag ako ang gumawa, siyempre kasama ang puso at saya. Kasi pag ikay gumagawa ng malungkot ka, hindi mo magagawa ng ayos ang ginagawa mo. Di ba? Pag ako gumagawa, talaga, buong puso kong ginagawa yan. Talaga, step by step, kung paano ko gagawin. Walang drop-drop yun, diretso pintura yun. Hindi po ako nagamit ng Wow! Hindi po ako nagamit. Talagang tunay na talent kasi yung iba meron Iniisip ko lang po kung anong idea, and then tsaka ko po babanatan yan lang. Pintura na po ko agad yan. Kasi mabilis naman po mag-mix ng water base. Okay. Brad Neil, wag kami kakalat. Sa ipapasok lang natin
ng 15 minutes or ng ano si Ma'am Nami ang ating sa pang-guest. Pero wag kang kakala sapagkat ang ano ko gusto ko sabihin parating sa mga brad yung ginagawa. Magandang hapon, Ma'am. Ayan, nakita ko na. Wow, Ma'am Ay, good Nami. afternoon. Okay, sige. Okay po ba? Ah, Nakikita niyo po ba ako? yes, oo, nakikita ka namin. Ang kahalagahan Good ng afternoon ating po. yes, good afternoon. Ang kahalagahan ni Ma'am Nami sa ating pagsali siya sa ating programa ngayon ay yung kanyang pagbibigay ng pansin sa kanilang napakahalagang festival, ang Ramadan. Kaya nga sige si Ma'am Nami hindi siya pero Wait lang ang po. kahalagahan ng sasabihin niya tungkol sa Ramadan. Sige lang. Ano ba ang kahalagahan nito at ano ba ang bagay na gusto mong sabihin sa bagay nito? Good afternoon po dyan sa Philippines. Morning po kasi dito sa Saudi Arabia. Ang masashare lang po about sa Ramadan is ano po ba yung meaning ng Ramadan? So yung Ramadan po sa aming Muslim is very important po yun. And sineselebrate po namin yon every year, once in a year, sa loob ng isang buwan po. Okay. Yung idea nyo po sa Ramadan is hindi po kumakain, di ba? Hindi po siya kumakain. So, hindi lang po yun ang ginagawa namin sa loob ng 30 days. Ang ginagawa po namin is nagbabasa po kami ng Holy Quran. Like sa Christian po is Biblia at the same time. Kumakain lang po kami sa 6 p.m. 3 a.m. ng madaling araw. Then sa gabi po is 6 p.m. Afternoon po is nagsasala kami 5 times a day, the same time. Ang hindi lang po natin maano na porket Ramadan is kakain lang, matutulog, kakain hindi. Nadidisiplina po kami diyan yung magsasalita ng hindi maganda, the same time yung for example nagmumura. Yung parang dinidisiplina yung paano yung patient namin the same time. Pangalawa is yung I don't think so kung open-minded ka. Yung parang sa mag-asawa, like intercourse, bawal na bawal po yung gawin sa loob ng 30 days. Yes po. So, past pagdating sa bagay na yan. Pass po. Kumbaga Oo. sa pagkain sa matter of sex din, ganun din pala. Okay? First time ko lang nalaman. Yun po. Tapos, 30 days po namin yung ginagawa. Routine po namin yun. Hanggang sa yung bago po, di ba, yung sinabi niyo po sa akin na sa Luneta nung last Wednesday is nag-celebrate po kami. Which is tapos na po yung pag-aayuno namin sa Ramadan. Okay. Para po kaming fiesta. Pag sa inyo po is parang New Year, Christmas, yung sa amin po is nagdadasal po kami lahat po. Kaya po maraming tao, nakikita nyo po sa Luneta, sa mga grandstand, sineselebrate po namin yun. Na which is, natapos po namin yung pag-aayuno po namin sa loob ng 30 days. Especially po dito sa Saudi. Nandito po kami sa Middle East, sa holy place ng mga Arabo. Kung familiar po lahat yung mga ibang OFW na yung mga viewers po natin ngayon, may tinatawag po kami na parang umrah sa isang holy place. Pupunta po kami doon para magdasal at humingi ng tawad sa lahat ng yung mga kasalanan na nagagawa ng isang Muslim or isang tao at the same time. Yun lang po. Okay. Ang tanong ko sa iyo, Ma'am Nami.
Yung bagay na yan syempre kakitaan ka dapat ng syempre parang commitment na yan, yung virtues, 'di ba? Yung mga tinuturo sa Holy Quran. Kapag may nakita kayong parang kapatid mo sa Muslim na parang hindi siya nagbago after ng Ramadan, syempre sinelebrate yung Ramadan, end of fasting na rin yan, 'di ba? So, anong magiging, is there parang mapagsasabihan nga yung kapatid na gano'n na parang after ng Ramadan hindi mo binago yung kung ano man may tinuturo sa atin sa araw-araw na ating pag-aayuno o pagpa-fasting. Actually, Sir Ronald ba? Yes. Correct ba po? Tayo bilang isang tao, we're not perfect. Hindi tayo perfecto. Nagkakamali tayo. Kaya nga po may Diyos tayo na parating nagpapatawad sa atin. Nagagawa lang po yung isang tao na isang instrument na guide ka. For example, ako po, sasabihin ko po sa inyo, ay sir, ay mali po yung ginagawa nyo. Pero depende po pa din yun sa tao kung mamasamain niya or parang i-accept niya in a good way yung pinarimain mo sa kanya ay bawal yan. Kasi at the end of the day, kanya-kanya tayo. Kanya-kanya tayo magdadala ng kasalanan natin sa hereafter. Yun po. Yes. Pero wala pong masamang mag-advise or magpaalala sa isang tao. Yun po. So yun pala ang significance ng Ramadan. So pag natapos nyo yun, that's the time na talagang buhos naman yung inyong pag-i-enjoy na, di ba? Kaya kayo nagsasaya sama-sama. Yes po. Sige, kwento mo nga, nung nasa Pilipinas ka at saka dyan sa Saudi, anong pagkakaiba ng sineselebrate sa Pilipinas yung Ramadan at dyan mismo sa Saudi kung saan nandyan ka ngayon? Anong pagkakaiba? Almost 6 years na po ako bilang OFW at the same time. At age of 21 years old po, nag-start na ako nag-abroad. So, ang differences lang talaga is yung tradition same. Pero yung sa Pilipinas kasi open po tayo Open tayo na nakikipagsalamuha, parang kasama yung family, pupunta tayo sa mga relatives, yung parang nagkakamustahan, may mga gathering. Ang dito po sa Saudi is nagtatrabaho ako, hindi po ako basta-basta nakakalabas the same time. Same lang po ng mga Arabo pero medyo may pagka-stick. Hindi ka po pwedeng makipagkita sa mga lalaki dito para sabihin, ay happy Eid Mubarak. Hindi katulad po sa Pinas na pwede kang makisalamuha. Yung dito po sa mga Arabo, nasa loob lang po ng bahay. Yun po ang pinagkaiba. Hindi po tulad sa atin sa Pilipinas, pwede tayong lumabas. Ganun po. So solemn dyan sa Saudi, parang ganon, di ba? Solemn talaga. Nasa lang talaga sa loob talaga ng bahay. Okay, sige, yun ang pagkakaiba. So, hindi natin siyempre, yan ang kultura kasi lumalabas din ng kultura. Iba kasi talaga ang kultura ng Pinoy di ba? Kaya ang galing na pagkano ng Pinoy kahit na ng religion. Talaga iba mag-celebrate di ba? Kahit na sa Christendom, sa aming mga Kristiyano, kahit na yung aming Pasko, talaga ibang Pasko ng sa Pilipinas, kahit na Pasko ng Amerikano, di ba? Sa lahat ng bagay, kaya nagpapasalamat ako sa ganyan bagay. Pero ngayon, tatanungin na kita, wag mo na sabihin yung background mo, yung anong office ka. Kumusta mga Pilipina na mga OFW dyan? Wag mo na sabihin yung background ng yung Okay. Okay naman sila. Depende naman po depende po talaga sa itinadhana sa kanila. Kung ano po yung binigay sa kanila na parang for example, parang same lang po sa Pilipinas, yung mga Pinoy, yung mga tao din po dito sa Middle East is iba-iba po yung ugali. So, swertehan na lang po na mapunta ka sa mabait. Kung napunta ka man sa masamang ugali na ganun po, yung parang employer or boss,
employer. Oo. Ano yun po trials po yun. Trials po yun sa'yo kung paano yung ano mo, porsigido ka talaga sa trabaho mo. Kasi alam mo, pinunta mo dito is trabaho. Kailangan mo ng pera. Hindi ka po matatawag na bilang OFW kung hindi nyo po mararanasan yung mga sacrifices dito at the same time. Okay naman po sila. Yung mga dito. Okay naman po sila. Ang tanong ko lang, Ma'am Nami, kunyari, ang mga OFW dyan na hindi naman nakapatid na Muslim, mga Kristiyano, paano sila nakakapag-adjust? Madali ba sila nakakapag-adjust? Hindi ba sila nahihirapan? Consider na bukod nga sa ibang reliyon, yung kultura talaga, di ba? Sabi mo nga kanina, na mahigpit sa kultura. Kumusta? Hindi pa sila nahihirapan sa puntong kaya ang kanilang pagtatrabaho yun talagang sakripisyo talaga. Kumusta? Marami po akong worker. Before po sila kinukuha ng mga boss nila, binibriefing ko po sila regarding sa Ramadan. So aware na po sila. Ini-explain ko din po sa mga boss nila na ito po sila they are not Muslim. So sila po nag-adjust. Sinasabi ko po sa kanila na magdala kayo ng pagkain sa loob ng kwarto. Bawal kayo magpakita sa kanila. Parang respect na din po. So, nakaka-adjust din. Nakaka-adjust din po sila. Very kasi good. may idea na po kasi sila eh. Okay. Brinip po sila sa bagay na yan no? Pero one thing na masayang-masaya at dapat magsaya ang mga Pilipino, lalo na yung may kinalaman dyan sa mga OFW dyan sa Saudi, huwag mo na sabihin yung background mo, Ma'am Nami. Huwag mo lang sabihin parang nakakaluwag ng dibdib considering na napakabait ng isang namin na tumutulong sa mga OFW ng mga Pilipino. Yan ang one thing na napakasarap. Kaya ikakalat namin na kung may problema ang mga Pilipina, kontakin niyo si Ma'am Nami. At saka ang aking kaibigan, naging best friend ko rin. Isa sa pinakamataas dyan si Sir Ed Chavez. Matagal ko nakasama yan. Dati siya sa namumuno sa test na mataas ang kulo. Pero nilipat sa Department of Labor. Diyan na nga diyan nagtatrabaho, parang baka po sa sa Riyadh. Baka po nasa Riyadh Embassy. Main office nila, nasa province. Po sa sa Polo Riyadh. Nandito po kasi ako sa Hail. So 9 hours yung pagitan. 9 hours po. Pero for sure may mga time na nagpupunta ka sa opisina na yon. Pakibati na lang ako, sabihin mo kay Sir Ed si Ronnie sige po, sige po. Sige. Pero sige po. Kasi may din. Sige lang. Patuloy lang. Kasi po, minsan po kung may mga conflict na talaga na kailangan talaga na babae yung haharap sa kanila, ako po yung pumupunta doon. Pero pag hindi naman po ganun parang komplikado yung problema ng isang worker, may po kami doon, may isang staff po kami doon na nakafocus talaga sa embassy. Kasi nga po malayo po ako 9 hours. Yun po. Ma'am, huwag ka magbago sa mga OFW Alam natin siyempre nag-a-adjust sila, di ba? Yung iba hindi nakakapag-adjust ng maayos dahil nahihirapan. Kaya tulungan mo na sila dahil alam ko na nasa magandang posisyon ka. Huwag na natin sabihin kung ano ka diyan. So ano yung mga parting words mo tungkol na rin sa Ramadan at sa mga OFW? Anong parting words na gusto mong mensahe sa ating mga kababayan dito sa... Ang parting words ko po talaga is yung pag-abroad. Kasi ang iniisip po nila talaga is madali lang po yung nagtatrabaho dito. Dapat pag nag-abroad po sila is dapat yung tatag ng loob, yung hindi madadala sa homesick, gawing inspirasyon yung family at the same time. Yes. Kasi dito po sa abroad, mag-iisa ka lang. Wala kang karamay. May makikilala ka po. Pero iba pa rin po yung sarili mo. Kasi ikaw ang mag-isang pumunta dito, dapat umuwi ka din mag-isa. So matatawag kang OFW pag natapos mo talaga yung kontrata mo dito. Kaya yung masasabi ko lang, dapat tatagan nila yung loob nila. Dapat hindi sila weak.
kahit ano man mangyari. Ganun lang po. O, sige. Katulad ko po, 6 years. Okay, kaya nga. Tsaka hindi lang yan, dahil nasa magandang position ka. Katulad ng sabi ko, wag mo na muna sabihin. Pero ma'am, sana hindi itong huling pagkakataon na aming ma-interview ka, lalo na yung issue ng mga OFW. Meron time siguro, pag-usapan natin lengthily yung bagay na yan, sapagkat alam ko marami kang magagawa. At pag ako'y napunta sa opisina dyan sa lalo na sa Department of Migrant Workers, sabihin ko, may isang magaling na Pilipina na talagang tumutulong dyan sa mga Pilipina. Sa mga OFW. For example, sir, ma-offer ko lang na if ever na hindi po under sa akin, dito po sa trabaho ko na meron ako, pwede nyo po akong lapitan sa mga first-timer na humingi ng advice. Kasi iba pa din po na ako yung nag-advise kasi ako po yung may alam kaysa sa mga kaibigan na nag-advise. Di ba po? Ganun. Pwede nyo po akong lapitan. Saan ka pwedeng lapitan? Saan ka makukontakt, ma'am Nami? Messenger. Messenger lang po. Yan na mismo yung Nami 95. Yes po. Sige. Nakikita naman sa sa aming screen. Sige. Ma'am, maraming salamat. Sana hindi ito ang huling pagkakataon. Dahil alam ko, maraming time na talagang baka may mga issue na biglang talagang makakatulong ka sa ating mga kababayan. Ma'am, maraming salamat. Baka may mensahe ka na final words talaga, yung final words. Or last, para lalo na sa issue ng Ramadan, so ano mang bagay sa OFW. Sige lang. Ramadan. Sana ako bilang Muslim, sana maabutan ko pa next year yung Ramadan at the same time. Kasi hindi natin alam yung buhay natin. Hindi natin alam kung hanggang kailan lang. Ganun lang din po sa dito bilang sa abroad. Yun ang sinasabi ko na you have to be strong by yourself. Yun lang. Maraming salamat sa ating magandang si Ma'am Nami at magandang ugali. Maraming salamat. Pwede po ba? Sige lang, Sige lang. Ano yun? Baka may gusto kang batiin? I-shoutout ko lang po yung kakagraduate lang po ng boyfriend ko na recognition po nila ng FBRC Class 2024-125 Class Panatagan. Especially sa boyfriend ko na si Hamza Didaagon. See you soon. Next year pala. Magkikita tayo. Ngayon, LDR muna tayo. Then, to my family in Zamboanga City, especially to my father, retired police, si Mr. Abdul Ghani at the same time. Sa mga friends ko, especially po kay Ate Jackie, na nag-message sa akin na para invitahin ako dito for the very first time na yun nga, live na live. So, hindi ako makatanggi dyan the same time. Kasi, alam mo na, wala nakakatanggi sa kanya. Kasi yung friend ko din yung kapatid niya. So, thank you. May sasabihin lang po ako, sir, if ever na may dumaan po dito na Muslim at may nakarinig po sa mga nasabi ko, humingi po ako ng dispensa. Baka may nasabi ako na hindi maganda. Doon tayo. Ayoko po kahit na yes po. Baka meron ako naging side comment na hindi naayon sa Quran. Hindi tayo ng patawad. We are not perfect. Pero we try naman our best na yung virtues ang ating pinopromote. Yes po. Tinatry ko lang pong i-share kung ano po yung daily routine bilang as a Muslim. Yun lang po yung naging namin. So, pasensya. At the same time, na yun lang po ang kaya ng knowledge ko. I'm not totally religious woman as a Muslima. At the same time. Yun lang po. Hindi, para sa akin naman, Ma'am Nami, talagang ginawa mo yung nararapat para din yung mga Muslim all over the world, di ba? Hindi lang sa Pilipinas, kundi dyan mismo sa holy place,
sa Saudi Arabia, Yes, kung pa. saan talaga nagmula ang sa inyong reliyon. Well, maraming Yes salamat. po. Sabi ko nga, hindi tong huling Thank pagkakataon, you. mama. Pa rin namin Yes salamat. po. Parang open na po kayo sa akin kasi alam niyo na po yung background ko at the same time. Kung may problema po, message na lang ako. At least, konting advice na mabibigay natin sa mga first timer na pupunta dito ng abroad. Open po kayo sa akin. Malaking bagay yung gagawin mo sa ating, siyempre concerned din tayo sa ating mga kababayan ng Pilipinas na nag-abroad. Yes. Maraming okay, maraming salamat sa iyo. Sige. Okay. Yan, bumalik na natin sa atin si Brad Brad, may gusto kang sabihin habang yung na ano ka dyan sa kabila, kumbaga sa kabilang stage. So may mga mensahe na kang gusto sabihin, sige, sa yung pagkakataon. Meron pa naman tayong 2 minutes. Yan, unang-una po, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon na nabiyayaan tayo upang tayo makapagsalita ulit sa radyo. Nakaharap ang napakakisig na si kapatid na Ronald Akal. Maraming salamat po dahil napakilakan nyo kami dito dahil nai-express natin kung anong dapat natin sabihin, nakikilala tayo, and then yung pagpapakilala natin, pinapakilala lang natin, hindi basta sarili lang natin. Pinakikilala natin ang bayan natin, kagaya na ng bayan ng Nagkarlan, na maraming tourist spot, and then maraming paliguan, swimming, pwede kayong pumasyal dito. Yung accommodation ng mga taga Nagkarlan, napakababait, wala kayong puproblemahin, at mura ang mga resort dito. At pinapasalamatan ko din po, sinashoutout ko ang aking kaibigan na konsehal ng bayan, si Sir Robert Taharan. Siya po ay napakabuti ang puso. Kung meron mga kagaya po sa landing point, yung po mga taga-abo, binibili niya lahat ng gulay na binabackload po nila. Hindi na bebenta, binibili niya po yung isa-isa, and then hindi nalulugi yung ating mga farmer. Binibili po niya yon, and then bigay po niya sa mga kapuspalad na taga-bayan ng Nagkarlan. Kaya natutuwa po ako sa taong yan. Kaibigan ko po yan, si Konsehal Robert Taharan ng Konsehal ng Bayan. At sinasaluduhan ko po, sinashoutout ko po yan. At yung kanyang resort, welcome po tayo doon. Hindi tayo pagbabayarin. Wow. Ano maganda sa sinabi mo, ha? Yung mga SRD, pwede pumunta sa resort ni Konsehal. Pero higit sa lahat, gusto ko higit sa lahat, mga kapatid na nakikinig, wag ninyong sayangin ang talent ni Brad Neil na gusto magpagawa sa inyong mga chapter, yung mga logo ninyo, yung anumang bagay na pwede nyo i-promote para na sa ganun talagang makilala sa inyong lugar bilang landmark, talagang makikita, physical. Wag niyo sayangin ang talent niya. Kontakin si Brad. Yan na, nasa harap nakikita natin, Brad Neil Lester Bitangkol Gibara sa kanyang Facebook. At ulitin mo yung cellphone number mo, Brad Neil. Sa mga nakikinig sa radyo na magpagawa sa'yo. Ang number ko po ay 0921-299-1784 po. 0921-299-1782. No? Okay, yan po ang aking number. Please contact lang po. Walang game mahiya. Wala akong bayad ang pagtatanong. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat. Wala sa puso. Alpha Omega Chapter. Salamat po. Okay. Maraming salamat din. Sa ngalan ni Sis Ja Aquino, Sis Nieva, Sis Analay, Sis Sakura, Aimee Sakura, sa ngalan ng ating producer, Jojo Kiawit, ito po yung lingkod, Ronnie Akal. Maraming salamat. Viva Saraba. Banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarabang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw.
Ito paunlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming giliw, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya, tagumpay ang madadala. Sa tamang oras may liwanag na kanyang matataya. Lagi sulit ang segundo na iyong ilalaan. Basta imbitado ka, matik na kahagayan.